Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang panukalang batas na magbibigay ng libreng funeral services sa mahihirap na pamilya. Inisponsoran po yan ni Senadora Amy Marcos ang Senate Bill number 2965 of Free Funeral Services Act na layong tugunan ang gastusin sa burol ng mga pamilyang nasa ilalim ng poverty threshold na itinakda ng NEDA. Sa ilalim ng panukala, makatatanggap ng Indigent Funeral Package ang kwalipikadong pamilya, kabilang ang embalsamo, transportation, cremation o libing at mga dokumento para sa funeral services. Ipatutupad ito sa pakikipag-ugnayan ng DSWD at mga accredited funeral establishments sa buong bansa. Magpapatuloy naman ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP sa National Capital Region sa kabila ng pagkaantala ng EDSA Rebuild Project. Ayon kay MMD Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, ang NCAP ay hindi lamang para sa trapiko kundi para na rin sa disiplina sa kalsada. Mula 1,112 na nahuling motorista noong Mayo 26, bumaba ito sa 565 pagdating ng Hunyo 1, patunay umano ng unti-unting pagbuti ng disiplina at pagsunod sa batas trapiko. Kasabay nito tuloy din ang pisikal na paghuli, lalo na sa mga motorista na tinatakpan ang kanilang plaka. Isinampa na rin ng MMDA sa LTO ang mga dokumentong naglalaman ng impormasyon sa higit 50 driver na maaaring kasuhan dahil sa pagtatakip ng plaka, isang paglabag na maaaring humantong sa kulong o multa, ayon yan sa Motorcycle Crime Prevention Act. Nanawagan naman si Department of Health or DOH Secretary Ted Herbosa kay Pangulong Bongbong Marcos na ideklara ang National Public Health Emergency bunsod ng mabilis na pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa Pilipinas. Ayon kay Herbosa, umaabot na sa 57 bagong kaso kada araw ang naitatala, katumbas ng 500% pagtaas, dahilan kung bakit ang Pilipinas na ngayon ang may pinakamabilis na pagdami ng bagong HIV cases sa buong mundo. Dagdag pa ng kilihim, bagamat may mga inisyatibong ipinatutupad ang DOH, kailangan ng mas matinding tugon ng gobyerno. Mas nakakabahala aniya na pabata ng pabata ang tinatamaan ng sakit. Kabilang na ang isang 12 anyos mula sa Palawan na positibo sa HIV at sexually active na. Bagaman patuloy ang pagtaas ng kaso, nilinaw ng kalihim na hindi na dapat katakutan ang HIV basta't maagap itong natutukoy at nagagamot gamit ang antiretroviral therapy. Kinumpirma naman ng National Bureau of Investigation or NBI ang pagsasampa ng kasong kidnapping for ransom laban sa 4 na individual na nagpanggap umanong alagad ng batas at dumukot sa 2 Chinese at isang Korean national sa Nasugbu, Batangas noong Mayo 2. Ayon po sa NBI at PNP Anti-Kidnapping Group, kabilang sa mga kinasuhan sina Danilo Abilong na sinasabing utak ng krimen at si Jomar Ubarde na sumuko sa NBI noong Mayo 26. Kasama rin sa mga sinampahan ng kaso sina John Nelson Ladrera at isang Eric na kasalukuyang pinaghahanap. Nadakip ang mga biktima sa isang peking checkpoint sa Kabyang Tunnel sa hangganan ng Cavite at Batangas habang papunta sa pangingisda. Sa investigasyon, inamin naman ni Ubarde ang kanyang partisipasyon at itinuro sina Abilong at Ladrera bilang mga pangunahing sangkot sa krimen. Lumabas din na isa sa mga biktima ay employer ni Abilong na tinaniman umano ng tracking device bilang bahagi ng plano. Inatasan naman ni DOTR Secretary Vince Dizon ang Civil Aeronautics Board or CAB na ipasara at sampahan ng kasong kriminal ang online booking platform na AirAsia Move matapos itong mabulgar na nagbebenta ng airline tickets ng lokal na airlines sa sobrang taas na presyo sa gitna ng transport crisis sa Eastern Visayas. Ayon kay Dizon, umabot na sa 77,704 pesos ang bayad ng mag-asawang Representative Richard Gomez at Ormoc Mayor Lucy Torres Gomez para sa 2 tiket mula Tacloban patungong Manila, halos triple sa original price kung saan direktang binili sa Philippine Airlines. Agad na inatasan po ni Dizon ang PNP Anti-Cybercrime Group na patigilin
ang operasyon ng AirAsia Move. Sinabi rin niyang isasampa ang kasong economic sabotage laban sa kumpanya. Inutusan din ng DOTR ang CAB na imbestigahan ang iba pang online booking platforms na posibleng nananamantala ng mga pasahero. Samantala, naglabas na po ng cease and desist order ang CAB noong Mayo 26 laban sa AirAsia Move. Sa tugon ng kumpanya, iginiit nitong ang overpricing ay dulot umano ng technical issue. Mula po yan sa third-party data providers at hindi nila sinadyang manipulahin ang presyo. Patuloy po ang pagpapakita ng aktibidad ng Bulkang Taal matapos makapagtala ng siyam na volcanic earthquakes. Ayon po yan sa nakalipas na 24 oras at sa latest monitoring ng PBOX ngayong Martes, Hunyo 3. Base po sa datos ng PBOX, umabot po sa 536 na tonelada bawat araw ang naitalang sulfur dioxide flux o asupre na indikasyon ng tuloy-tuloy na degassing o pagbuga ng gas mula po yan sa bulkan. Bukod dito, namataan din po ang plume o singaw na may taas na 900 metro mula po yan sa bunganga ng bulkan. Katamtaman ang lakas ng singaw na ito at napadpad ito patungo sa hilagang silangang direksyon. Sa kabila po ng mga aktibidad, nananatili naman sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Pinapayuhan pa rin po ang publiko lalo na ang mga nasa paligid ng Taal Lake na manatiling alerto at sumunod sa mga paalala ng lokal na pamahalaan at PBOX. Opisyal na pong idineklara ng DOST Pag-asa ang pagsisimula ng tag-ulan sa mga kanlurang bahagi po ng Luzon at Visayas nitong Lunes. Batid po sa pinakahuling pagsusuri po ng panahon at datos ng ulan mula po yan sa piling estasyon ng Pag-asa. Nakapagtala po ng kalat-kalat na hanggang sa malawakang pag-ulan sa nakalipas na 5 araw. Dulot po yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. Bagamat nagsimula na po ang tag-ulan, posible pa rin po ang mga panandaliang tigil ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo na tinatawag po na monsoon breaks. Samantala, patuloy naman po ang pag-ulan sa Luzon, dulot pa rin po yan ng umiiral na southwest monsoon o yung habagat. Habang ang ilang bahagi naman po ng Mindanao ay makakaranas po ng ulan, monsoon pa rin po yan ng umiiral na Intertropical Convergence Zone or ITZZ. Ayon po yan sa latest forecast ng Pag-asa ngayong Martes. Magkakaroon po tayo ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa parte naman po ng Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga dahil pa rin po yan sa habagat. Samantala, aasahan din po ang parehong kondisyon sa parte naman ng Basilan, Sulu at maging dito sa parte ng Tawi-Tawi, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental, dulot pa rin po yan ng umiiral na ITZZ. Banta po sa pagbaha at pagguho ng lupa ay posible pa rin po sa mga lugar na ito, dulot pa rin po yan ng katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan. Samantala, posible namang umabot po sa 47 degrees Celsius ang heat index sa Guian, Eastern Samar. Ilang lugar naman gaya na lamang po ng Cagayan, Isabela, Catanduanes, Masbate at iba pa ay posibleng makaranas naman po ng heat index na aabot sa 42 degrees Celsius hanggang 46 degrees Celsius, kung saan nasa ilalim po yan ng danger level na maaring magdulot ng heat cramps, exhaustion o heat stroke. Wala naman po namamata ang low pressure area sa ngayon. Karaniwang iniiwasan ng marami ang pag-iyak dahil iniisip nila na ito ay tanda ng kahinaan. Pero alam niyo ba na ang pagluha ay may benepisyong hatid sa ating katawan at isipan? Sa kabila ng negatibong tingin ng ilan sa pag-iyak, ipinapakita ng mga pag-aaral na ito ay may positibong epekto sa ating kalusugan, physical man o emosyonal. Ayon sa Harvard Health Publishing, ang pag-iyak ay natural na paraan ng katawan upang maibsan o mailabas ang sobrang emosyon at stress hormones. Sa bawat patak ng luha, lumalabas din ang cortisol, isang uri ng stress hormone na nakakatulong para tayo ay kumalma. Ayon sa ilang expert, ang pag-iyak ay hindi kahinaan. Isa itong healthy emotional release. Kapag pinipigilan natin ang emosyon, maaari itong magdulot ng anxiety o high blood pressure. Mula naman sa Psychology Today, sinasabi na ang pag-iyak ay nakakatulong din sa emotional bonding. Kaya kapag umiiyak tayo sa harap ng taong pinagkakatiwalaan natin, mas tumitibay ang koneksyon at suporta.